sa isang napakasarap na pagsamba. Amen. Bago ka po umupo o kung nakaupo ka na po, pwede po bang pandilatan mo yung katabi mo? Yan. Yung pinakamalaking mata na kaya mo pong gawin, yung malaking pagdilat. Tapos sabihin mo, masaya ko na narito ka ngayong umaga. Kasi mamaya lilibre kita. Okay, so sige nga po, palakpakan nga po natin ulit ang Panginoon sa lahat po ng excited na narito na kahit umuulan, na kahit lumusong pa sa baha ay excited pa rin po kayo na narito. Amen. So tignan mo nga po yung katabi mo, tignan mo kung mukhang excited o kung mukhang inaantok. Sarap po kasing matulog, ano? Mga excited po. So sino po dito yung nasarapan tulog kanina? Meron po ba? O meron ba ditong nangamba po kasi super lakas po ng ulan, ano? Okay, so once again, welcome po sa ating 10 a.m. service. Palakpakan po natin ang Panginoon at sa lahat po ng kasama namin online. Welcome po sa ating Facebook Live. Hello po sa mga kasama natin sa Oliveros, kila Tita Andit, kila Tita Vicky, at sa lahat po na nariyan. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero kita po ng Diyos na nanonood kayo ngayon. Okay, so napaka-pogi po ni Kuya Eman ngayon. Nax naman. Hello po sa inyo lahat at nandito ulit si Russell, palakpakan po natin for the second or third time na po dyan na narito, no? Yung palakpak niyo po parang binaha. Ayan, okay. Pag nakikita ko po si Lola Biring, ang ganda ng smile niya, parang napapangiti na din po ako. Okay, so nandyan din si Justin. Welcome po sa inyong lahat. At uumpisahan po natin to. By the way, ako po yung makakasama nyo ngayon kasi po si Pastor Arman po ay lilipad mamaya papuntang Pateros. Kasi po siya po ay na-invite as a guest speaker sa isa pong anniversary ng church po doon. So palakpakan naman po natin si Lord doon. Yan, nandyan din si Lois tsaka si Gino. Hello, welcome sa inyo lahat. Nandyan din si Queen. At uumpisahan ko po ito sa, kailangan ko yung screen sana dito sa harap. Yan. Umpisa ko po ito sa isang kwento. Meron pong isang doktor at pasyente. So ganito po yung nangyari. Sabi ng doktor, pasyente, meron akong 2 bad news sa iyo ngayong araw na to. Sabi ng pasyente, ano po, Dok? Bad news. Ano po yung una? Sabi po ng doktor, tanong niyo po kung ano. Meron ka na lamang 24 hours para mabuhay. Sabi ng pasyente, naku po, Dok, mamamatay na ako. Yan na po yung pinaka-bad news na pwede kong marinig. Bakit may second bad news pa po? Ayoko na marinig, mamamatay din naman ako eh. Pero tinanong niya, sabi niya, ano po ba yung second na bad news? Tanong niyo po ako ulit kung ano. May hula po kayo. Ang sagot po ng doktor, nakakalimutan ko sabihin sa'yo kahapon. Ngayon na pala mamamatay, ano? Okay, joke po yun. Palakpakan po natin si Lord. Okay, nakalimutan. Pero alam niyo po ba, yung naging na-catch ko po na message doon, habang nabubuhay ka, kailangan paglingkuran mo na ang Panginoon. Huwag mo na sayangin. Amen. So hawakan mo nga sa kamay ang katabi mo, sabihin mo, huwag mo na sayangin. Amen. Okay. Sira ba yung screen natin dito sa harap? Ayan. Ay, nandiyan ba? Ayan pala. Yun. Okay. Ayan na. Ayan na. Ayaw lang pong gumana. Sige po, tuloy po natin. Ayaw. Okay. Yun. Sabihin nyo nga po, Phoenix 99. Alam nyo po ba na meron na po palang artificial na mata na naimbento ang mga researchers para makakita po yung mga bulag. Sabihin nyo nga po, bulag. Amen. So ito pong artificial na mata na to ay nagkakahalaga lang naman ng $150,000. So para makakita ka, yung mga bulag na ito, bibilin po nila to. Ang trabaho po nito ay kino-convert po ng mga researchers para makakonekta dun sa utak ng isang tao at matransmit yung data para yung nakikita nila matransmit at makakita na sila. Alam niyo po, tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo, napaka-blessed mo. Kasi hindi mo na kailangan ng 150,000 para makakita. Niregaluhan ka na ng Diyos para makita yung katabi mong maganda. Okay. So, yan po yun. At naniniwala po ako na ngayon, after po nating pakinggan yung message ng Panginoon, yung pagtingin mo po sa mga bagay-bagay ay babaguhin ng Diyos. Sasabihin niya sa'yo, ako ang bahala sa'yo anuman ang pinagdadaanan mo. Amen. Excited na po ba kayo doon? Amen. Parang sabi, excited daw, pero amen. Excited po ba?
kinuha ko po yung pag-uusapan natin sa Psalm chapter 46, verse 1. Namnamin po natin ito. Gawin po nating personal. Okay po ba yun? Basahin po natin ang sabay-sabay in 1, 2, 3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Nagigipit ka ba ngayon? Ang sabi ng Diyos, handa siyang saklolohan ka. Amen. Ano ang kailangan mo ngayon? Ang sabi niya, siya ang kalakasan mo. Bumabagsak ka na. Ang sabi niya, siya ang kanlungan mo. Amen. Sabi ko, Lord, nung na-receive ko po ito, solved na ako. Pwede na po tayong mag-closing prayer. Pero meron kasing inihandaan Diyos ngayong umaga na to. Amen. So, kinuha ko po sa English at tingnan po natin. Sabi dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So, kinuha ko po yung salitang gusto ko po kasi yung help. Sabihin nyo nga po, help. Kailan po ba natin sinasabi ang help? Pagka po halimbawa, nalulunod ka, ano sasabihin mo? Wow, social! Ganun po ba ngayon? Ano? Yung para pagka nalulunod, help! Akala ko po kasi, tulong! Tulong! May nalulunod. Help na po pala ngayon. Pagka naman may sunog, ano po sinisigaw natin? Okay, pareho po kayo ng tama. Pareho po kayo ng 8 a.m. service. Yung iba po, may help, merong sunog, meron naman tulong. Pero ano po ba talaga ang sinisigaw pagka may sunog nga? Sunog po talaga, no? Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay help. Sabihin nyo nga po, help. Pinagbagatan ko po yung pag-uusapan natin ngayon. Pakibasa nga po in 1, 2, 3. Health is wealth. Alam niyo po kung sa mundo, ang sabi nila, health is wealth, ang kalusugan ay kayamanan. Pag-uusapan po natin ngayong umaga na to na I'm super excited na yung tulong ng Panginoon ay isa po pala talagang kayamanan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kasi po, ang sabi dito, ang tulong ng Diyos ay kayamanan. Walang kabayaran, may sukli pang kapayapaan. Tignan mo nga yung katabi mo ngayon kung mukhang aburido. Amen. Sabi dito, ang tulong ng Diyos ay kayamanan, walang kabayaran, may sukli pang kapayapaan. Hindi po tayo palalabasin ng Diyos dito na balisay ang katabi mo. Amen. Kasi po, ang sabi ni Barack Obama, yung tropa ko po noon, sabi niya, don't be afraid to ask for help when you need it. I do it every day. Imagine po isang ex-president na ang sabi niya, huwag kang matakot humingi ng tulong. Amen. Siya po ginagawa niya daw araw-araw. Asking for help is not a sign of weakness. It's a sign of strength. Amen. Kaya po yung katabi mo, sige nga po, tignan mo. Sabi mo, kailangan kita. Amen. Huwag kang mahihiyang magsabi. Amen. Ang tanong ko po sa inyo, ano ba ang kailangan mo ngayon? Amen. Pagandahin po natin yung tanong. Ang sabi ng Diyos, ano ba ang gusto mong gawin niya ngayon sa iyong umaga na to? Amen. Ang tanong niya po, nakaramdam ka na ba po ng parang napaliligiran ka ng pagsubok? Meron po ba dito? Yung parang hindi lang sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod, dire-diretso, puro pagsubok. Meron po bang ganon? Meron po, okay. So yung tipong, kahit saan ka lumingon, puro problema. Kahit anong compute mo sa mga nanay, sa mga tatay, hindi magkasya. Andiyan po ba mga parents? Tapos yung kahit anong gamot ang inumin mo, parang di ka gumagaling. Kahit anong sabihin mo sa mga tao, hindi ka maintindihan. At kahit saan ka pumunta para ma-comfort ka, matanggal yung kabalisahan mo, walang nangyayaring maganda. Naranasan nyo na po ba yun? Amen. Ang sabi dito, feeling mo wala ka nang kawala sa problema. And this message is for you ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung tagpo pong pag-uusapan natin ay katuloy po ito nung shinare po ni Pastor Arman noong first Sunday. Meron po bang nakakaalala nung kung sino po yung lingkod ng Diyos na shinare ni Pastor Arman at saka yung kung sino yung servant nung lingkod na yon? Meron kaya? Si Elisha. Ayan. Sino yung lingkod niya? Ang pangalan ay Gehazi. Yun. Palakpakan naman natin doon si Lord. So, katuloy po ito noon. So, yun po ay shinare ni Pastor sa 2 Kings chapter 4. So, pagpunta po ng chapter 5, yung Gehazi po na lingkod niya yun, nasilaw siya sa pera. So, sa madaling salita, after nung chapter 6 na, eto na po yung pag-uusapan natin. Ganito po yung nangyari. Tanongin niyo po kung ano.
Meron pong isang hari na ang pangalan ay Ben-Hadad. Say with me, Ben-Hadad. Siya po ang hari ng Syria noon. So sa madaling salita, ganito po yung nangyayari. Aatakihin niya, gegerahin niya ang Israel, pero takang-taka siya. Sabi niyo nga, takang-taka. Tuwing lulusubin niya po ang Israel, para bang merong nagplano para hindi niya masugod. Nalalaman lahat ng pinaplano niya. Amen. So pagka sinabi niya, puntahan nyo nga dito yung Israel, sugurin nyo dito. Aba, nagugulat siya, nandunan yung mga kawal ng Israel para hindi magera. Amen. So sa lahat ng gagawin niya, nalalaman ng Israel, kaya hindi niya masakop. Tanongin niyo po kung bakit. Meron pong isang Elisha na nire-reveal sa kanya ng Panginoon kung ano yung gagawin ni Ben-Hadad doon sa Israel. Ay, ang ginagawa po ni Elisha, sinasabi niya naman doon sa hari. Halimbawa si David, hari, ganito po yung gagawin. Pumunta kayo doon para hindi kayo masakop. So si Ben-Hadad, ang nangyari, halimbawa kayo po yung mga katauhan, sabi ni Ben-Hadad, meron bang isa dito sa inyo ang tinetraidor ako? Bakit laging nalalaman ng Israel ang plano ko? Sabi nung mga tauhan, wala po nagtitraidor sa inyo. Pero may isang sumagot, meron po akong kilala doon na nagsasabi sa hari ng Israel ng lahat ng plano nyo. Siya po ay si Elisha. Ano? Sabi ng hari, ano? Sige, puntahan nyo siya at hulihin. So, ganun po yung senaryo. Nandun po kayo sa story. Huwag po kayong bibitaw, okay? So, eto na po ngayon yung nangyari. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano na po tayo ngayon? So sa madaling salita, parang ganito po yan, umaga, kagigising lang, nag-iinat pa, nagtatanggal pa ng dumi sa mata. Tapos pag-inat niya, nakita niya, napapaligiran na siya ng mga taong papatayin sila ni Elisha. Daling ko muna po isapin sa spiritual. Meron po ba dito na paggising pa lang, napapaligiran na ng problema? Naku, wala tayong bigas. Naku, dumating yung bill ng kuryente, dumating yung bill ng tubig, tapos nawalan parang gasol. Paano yung ulam natin? Naku po, eto na si Manny. Meron po bang ganon? Wala po ditong patong-patong problema. Ako lang po ba? Ako po kasi namumroblema ako kagabi doon sa pader namin. Umaagos yung tubig papunta sa kwarto. Pero parang ganito po yung nangyayari. Amen. Umaga pa lang, humaharap na to sa pagsubok. Sabi nga ni Lord, peace be with you. Dun sa title natin. So nandyan po kayo. Ang technique po pala dati ng mga paggegera sila doon, ng mga kaharian, ganito po. Pupuntahan nila ng gabi. Okay? Pupuntahan nila ng gabi yung gegerahin nila. Tapos, madaling araw at saka po nila sasalakayin. Tanongin niyo po kung bakit. Para groggy pa. Para wala pa sa tamang pag-iisip. Meron po ba dito yung pag-iisip pa lang parang wala ka pa sa ulirat eh. Di ba ganun? So ganun po sila. Inatake sila ngayon. Sabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? So para mapicture po natin, si Elisha at yung lingkod niya nandun sa gitna at paggising nila, ang nakita ay nakapaligid na ang mga kaaway na papatay sa kanila. Parang tayo minsan. Nakapaligid na ang problema. Name it. Kayo na po ang bahalang mag-name sa mga problema nakapaligid sa inyo ngayon. Amen. So, tuloy po natin. Sabi ni Eliseo, ito po'y maganda. Huwag kang, sige po, mas malakas pa. Huwag kang, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At siya'y nanalangin. Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Ha! Teka lang. Nakita na nga nung lingkod na to, na maraming nakapaligid sa kanila. Bakit ang panalangin po ni Eliseo ay makakita to? I'm talking about your spiritual vision. Yung paningin mo na mula sa Panginoon. So tuloy po natin. Sabi dito, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Amen. Tignan po natin kung gaano katindi yung tagpo na to. Kanina, yung mga kaaway, pinaliligiran lang sila ng kabayo at karwahe. Ito po, pinaliligiran si Eliseo naman, yung mga kakampi niya ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Para makita po natin, ganito yung senaryo. Ayan yung mga kaaway at ang mga sugo ng Panginoon ay narito. Palakpakan naman po natin ang Diyos.
So nung nanalangin si Eliseo, biglang instant, ting! Nakita niya, wow, ang dami ko palang kakampi. Yung spiritual vision, alam niyo po, gusto sabihin sa'yo ng Diyos ngayon, hindi mo man nakikita yung mga solusyon niya, nakahanda na yan para sa'yo. Amen. Bigla lang po may sumagi sa isip ko nung binuksan po ni Eliseo to. Alam niyo po, meron akong experience sa Baguio na once in a blue moon experience. Kami po ay nakatira noon sa Baguio at kitang-kita ko po yung kabilang bundok. 2 bundok po yun, tas mga bahay-bahay. Brown out po nun. Nag-brown out po nun, tapos lumabas po ako ng pinto. Tapos po, imagine this, bigla pong nagkaroon ng kuryente. Alam niyo po, napakaganda nung nakita kong experience na yon, na yung bundok na puno ng bahay, ting, 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 ting. Once in a blue moon experience. Share lang po. Okay, kasi si Lord, pinakita dito yung mga nagliliyab na apoy. Gusto niyo din po ba yung makita? Parang ako lang. Gising pa po ba kayo? Pumalakpak nga po lahat ng inaantok. Lahat po na excited sa Panginoon. Okay, so tuloy po natin. Sabi dito, looking at the physical, we are surrounded and we haven't got a chance. Pagka ang tinignan daw natin, ang ginamit natin sa paningin natin ay yung mata natin physically, parang tingin natin, napapaligiran tayo ng problema at wala tayong pag-asa. Pero pag ang ginamit daw po natin ay yung spiritual natin na paningin, napapaligiran natin ang problema at sila ang walang pag-asa. Hey! Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi ang sabi ni Lord, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. I believe po dito na totoo po ito. Yung Diyos na meron ka, mas malaki talaga kaysa sa mga pagsubok at problema na meron ka. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas malaki talaga si Lord. So, eto na po yung nangyari. Tuloy natin yung story. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sabi, nang salakayin ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo. Ano po yung ginawa? Nanalangin. Sabi niya, Yahweh, bulagin po ninyo sana sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sabi ko, Lord, binabasa ko, Lord, gusto ko din po maging si Eliseo. Pagka nanalangin ako, instant yung sagot mo. Okay, gusto niyo din po ba yan? Gusto ko po yung ngiti ni Ate Embry. Tama po ba? Palakpakan nga po natin doon si Lord. Ang sarap nun, si Eliseo. Pero sige po, tuloy po natin. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin. Kung ikaw po, listen to this, kung ikaw po yung may pupuntire, may kaaway ka, aabot tanaw mo na si Eliseo, papatayin mo na lang. Tapos nagulat ka, lahat kayo ng mga kasama mo nabulag. Ano kaya yung pwede mong maramdaman? Ha? Takot, Alam niyo po, pagkilos ng Diyos yun. Kaya ni Lord kumilos sa sitwasyon na feeling mo mahirap. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Gusto ko po yung testimony ng buhay ni Brother Renz. 9 years sa college. Yung feeling niya daw, gusto na niya, sumuko ulit-ulit. Pero alam niyo po, dumating din yung time. Graduate na po siya ngayon. Isa na sa young professional ng MJCC. Congrats din kay Harry at kay Boss. So tuloy po natin. Nabulag ngayon. So ang nangyari, sinabi niya sa mga ito, ganito po yung nangyari. Hindi rito ang daan. Hindi ito ang lungsod. Imagine, siya yung hinahanap, tapos yung mga bulag na to, kinakausap niya. Sabi dito, hindi rito ang daan. Hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo at sila'y kanyang dinala sa Samaria. Sabi ko, Lord, napakahiwaga mo. Bakit? Kasi yung mga tao na papatay kay Eliseo, si Eliseo mismo, sila inilid niya. Amen. Alam mo po ba na yung problema mo, kaya mong dalhin yan? Amen. Hindi po ako naniniwala na hindi mo kaya yan. Basta kasama mo ang Diyos at sa tulong ng Panginoon, pagtatagumpayan mo yan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So tuloy po natin. So ganito na po yung senaryo. Pinasunod niya ngayon. Saan niya dinala? Ganito po, pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo. Yahweh, mga bulag po, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita. Tingnan niyo po, napakagaling ni Lord dito. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Yung kanina pong pumapalibot na kaaway kay Elisha, sila po ngayon ang nasa loob ng Samaria at napapaligiran na sa isang utos lang ng hari, pwede silang pagpapatayin. Alam niyo po, yung problema niyo, isang pitik lang ng Panginoon, pwede niyang pawiin yan. Amen. Amen po ba doon? Amen. So sabi dito,
handle the situation with a new vision. Pwede naman pong patayin na lang agad lahat eh. Pero ang ginawa po dito ay inilid niya, nanalangin siya. Sa tuwing mamumroblema ka po, ang isa sa pinakamabisang sandata ay panalangin. Sabi po dito, pag humarap ka sa problema, panalangin ang gawin mong sandata. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Wag po natin tipidin ang Diyos. Yes! Amen. Tuloy po natin yung story. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? Kasi abutingin na, nasa paligid na eh. Sabi ko, Lord, teka lang po Lord. Bakit po 2 beses mo pinatanong kay Eliseo? Tanongin niyo po kung bakit. Kasi po maaga pa eh. Baka akala nung hari, grogi pa si Eliseo, wala pa sa matinong kaisipan. Kaya tinanong, papatayin ko ba sila? Papatayin ko ba sila? Parang ganito po, ang sabi ng Diyos, tatanungin ka niya, ano ba ang gusto mong gawin ko sa buhay mo ngayon? Ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo ngayon? 2 beses. Amen. So tuloy po natin, sabi dito, wag, mahal na hari, hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya? Sa halip, pakainin niyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Sabi ko, Lord, what? After all, papatayin ka na? Tapos si Elisha, sabi niya, sa halip, pakainin niyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Amen. So tuloy po natin story, malapit na po itong matapos. Nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria, saka pinauwi sa kanilang hari. Alam niyo po, inimagine ko po ito, no? Yung gegera sa kanila, papatay sa kanila, excuse me po sa term, ang ginawa after pakainin, umuwing pupuwit-puwit. Talunan eh. Diba? So sabi ko, Lord, thank you. Bakit? Kasi dito sa pamamagitan po nito, si Lord talaga ang binibigay sa atin. Kaya kanyang tulungan, ano man yung pinagdaraanan mo. Sabi noon, mula noon, imagine, mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Mula nang magtiwala ka sa Panginoon, gambalain ka man nila, hindi sila magtuatagumpay sa'yo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. So yan po yung story, nakuha niyo po. Ano po yung makikita natin dun sa servant? Ano yung makikita natin dun sa servant? Ano yung katangian niya? Ito po, kinailangan niya ng pruweba para kumalma. Sino po dito minsan to see is to believe? Bilang mga Kristiyano, believe and you will see. Amen. So, yung servant niya, kailangan niya, sabi niya, Guro, paano na po tayo? Kailangan niya ng pruweba, kaya si Lord nagpakita ng pruweba. Ano po yung pruweba? Yung mga nagliliyab na apoy. Okay, so si Elisha, sabi dito, kilala ang Diyos, kaya hindi siya nangamba. Mga kapatid, faith is trusting God over the feelings you have. Amen. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Panginoon over dun sa nararamdaman mong negatibo. Amen. Nandyan ba po ba kayo? Sabi dito, pwede naman pong gamitin ni Lord lahat ng mga karwahe, yung mga apoy na kabayo, para puksain yung kaaway nila. Pero bakit hindi niya ginawa? Ang sabi dito, He conquered the enemies with food. Sabi ko, Lord, habang binabasa ko to, Lord, bakit ganun? Amen. Pwede mo naman patayin kasi ang saklap nung gusto patayin si Elisha, yung lingkod mo Pero bakit ang ginawa mo, He conquered the enemies with food? Tanongin niyo po kung bakit. Listen to this very carefully. God's help can come from His unimaginable ways. Amen. Yung mga paraan ng Diyos, kaya niyang gawin yan sa mga bagay na hindi mo ine-expect. Amen. Minsan nga yung akala mong gagawin ng Diyos, hindi pa yun yung gagawin ng Diyos. Kasi meron siyang mas magandang solution dun sa problema mo. Hey! Sabi ko, pinitik ako ng Diyos dito Minsan lagi kong hinihingi sila, Lord, ibigay mo na to sa akin. Pero alam niyo po, sagot dito ng Panginoon, He can work in ways we cannot see talaga. Pero ang pinaka-importante po doon, bibigyan niya naman yung solution Amen. Because the solution is our spiritual vision. Alam niyo po, nung nakakita itong servant ng Panginoon, ay, nung nakakita yung servant ng Panginoon, wait lang, palakpakan nga po natin ng Diyos. Ayan. Nung nakakita po yung lingkod ng Panginoon, nagkaroon siya ng isang pag-asa na naman.
Amen. Na eto, hindi ako dapat mangamba kasi meron palang nakapaligid sa akin. Kung babalikan po natin yung tanong, sabi niya, Lord, Guro, paano na tayo? Amen. Minsan po dumadating tayo sa punto ng buhay natin na, Lord, paano na nga po ba ako? Unti-unti na po akong bumabagsak, unti-unti na po ako nanlalamig, unti-unti na pong nawawala yung fire ko sa'yo. Kaya po kanina, ang sarap nung kanta natin. Ang sabi doon, nagliliyab. Sige, kayo po kumanta. Palakpakan ba natin ang Panginoon? Okay. Alam niyo po, kailangan talaga magliyab ka lagi sa Panginoon. Bakit? Kasi ang kailangan natin ay makalangit na pananaw, hindi makamundong pamamaraan. Amen. Ulitin ko po, ang kailangan natin ay makalangit na pananaw, hindi makamundong pamamaraan. Ang gusto po ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya habang hinihintay mo yung kasagutan sa panalangin mo sa Kanya. Amen. Hindi po pwedeng ikaw yung masusunod. Kailangan tignan mo siya bilang Diyos. Amen. Paano kanya sasagutin kung ang tingin mo sa kanya ay parang ano lang, parang wala lang? Amen. Kung titignan po natin dito, napakahalaga na kilala mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa finances mo, at sa lahat ng kabalisahan na pinagdaraanan mo. Tatanungin ko po kayo ngayon, kumusta po yung paningin mo pagka namumroblema ka? Kumusta ka po pagka kinakapos ka? Kumusta ka po kapag may alalahanin ka? Kumusta ka ngayon kapag feeling mo wala ka ng pag-asa? Wala ka ng pag-abante? Parang naging stagnant ka? Paano mo po tinitignan ang buhay na meron ka? Alam niyo po, ang gusto ng Panginoon ngayon, magkaroon ka ng new vision. Sabihin niyo nga po, new vision. Huwag mo lang tignan ang mga bagay sa pamamagitan ng mata mo. Kung hindi, tignan mo ito sa spiritual na pagtanaw sa pamamagitan ng Diyos sa buhay mo. Magbibigay po ako ng isang illustration. Kailangan ko po dito ng isang lalaki. Ayan, artista. Si Kuya Jason. Ayan. Tara dito, Kuya Jason. Gusto ko po gawin nating yung parang ikaw si Kuya Jason. Gagamitin ko po siyang illustration para magsilbing pag-asa sa ating lahat. Amen. Sabihin sa katabi mo, magsilbing pag-asa. Amen. Si Kuya Jason po ay isang tao, kunyari, na problemado. Wala na po siyang pag-asa at puro kabalisan ang pinagdaraanan niya. Siya po ay gusto nang mamatay at tipong ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Kaya nanalangin po siya sa akin. Kunyari, ako po si Lord. Ang sabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan. Sumagot ang Panginoon. Pero nakita niya, natuldok lang ang sagot ni Lord. So ang ginawa niya po, lukutin mo po Kuya Jason, nagalit. Pero wag mo pong pipilasin. Yan, sige. Nagalit. Tapos binigay sa akin, sabi niya, Lord, humihingi ako sa iyo ng kapayapaan, pero ang binigay mo sa akin, wala kang sagot. Amen. Dumating po si Kuya Jason sa point ng buhay niya na walang-wala na siya. Wala na siyang pera, wala na siyang malapitan, kailangan niya ng pagkalinga, kailangan niya ng kagalakan. Alam niyo po, sumagot ulit ang Diyos. Binalik sa kanya to. Tapos nakita niya na naman, ano ba na naman to, Lord? Tuldok na naman. Wala na naman sagot. So nilukot na naman po niya. Nagalit siya at binalik niya sa akin. Nanalangin po ulit. Sabi niya, ano ba naman itong problema ko? Wala na talagang pag-asa at gusto ko nang mamatay. Kailangan ko ng pagmamahal. Sabi niya. Sumagot po ang Diyos. Binigay ulit sa kanya. Wala na naman. Alam niyo po, galit na galit tong si Kuya Jason. Si Kuya Jason po ay parang tayo. Minsan, hinihintay agad natin yung sagot ng Panginoon at kapag wala tayo nakitang sagot sa Kanya, nagdaramdam tayo sa Panginoon, yung feeling natin, hindi tayo naiintindihan ni Lord, yung feeling natin, wala namang silbi yung paglilingkod natin sa Panginoon.
Because we are looking using our our physical vision. Pero kung titignan po natin ito, brace yourselves mga kapatid. Ito po yung magsisilbing spiritual vision natin. So, nung nanalangin po si Kuya Jason, at tinignan niya yung sagot ng Panginoon, nababasa niyo po ba? Malabo po. Ayan. Malabo pa rin po. Love, joy, peace, and freedom. Amen. Minsan po mga kapatid, akala natin walang sagot ang Diyos sa pamamagitan ng blankong papel. Amen. Pero kung titignan natin, using our spiritual vision, meron naman po talagang sagot ang Panginoon eh. Amen. Sino po dito ang kailangan ng tulong? Sino po dito ang kailangan ng blessing? Ng freedom? Ng healing? Mga kapatid, pwede ba? Tignan po natin to, baka sakaling nakapaligid din sa atin yung sagot ng Panginoon. Pakibasa nga po. Freedom, healing, protection. Mga kapatid, hindi nagtatapos dyan. Napapaligiran tayo ng sagot ng Diyos. Ang sabi mo dito, joy, solution. Bakit? Because help is here. Why? Because God is here. Hindi pa po nagtatapos dyan. Meron pang gusto sabihin ng Diyos sa iyo ngayong umaga na to. Ang sabi po ng Panginoon, kaya mo yan. Nandito ako. Open the lights, please. Kung titignan nyo po ngayon, using our spiritual, wala po dyan yung help. Wala po dyan yung joy. Amen. Pero nung tinignan natin to using our spiritual vision, mga kapatid, napapaligiran tayo ng solusyon, ng sagot, ng pagpapala, pag-iingat, kapayapaan na mula sa Panginoon. Sabi ko, Lord, let this day na maging ibang day para sa aming lahat, na using our spiritual vision, nakita namin sa pamamagitan ng buhay namin yung mga magandang plano mo para sa amin. Wala po doon, hindi mo makikita, pero kanina sabi doon, nandito lang ako. Sabi po doon, help is here. Sabi po doon, God is here. Medyo malayo lang po doon, pero ang sabi doon, money is here. Ano po yung kailangan mo ngayong umaga na to? Naniniwala po ako na binuksan ng Panginoon yung pag-iisip mo ngayon na hindi mo lang dapat tignan ang mga bagay-bagay using your physical eyes. You need to use your spiritual vision. Ang sabi po dito sa screen, our enemies are outnumbered by God's forces. Yung mga kaaway natin ay outnumbered ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Mas malakas, mas marami ang solusyon ng Panginoon. Sabi niya, our problems are outnumbered by God's solution. Mga kapatid, name your problems one by one. Bilangin mo yan, gaano man yan kadami, mas marami pa rin yung nakahandang solusyon ng Diyos sa'yo sa umaga na to. Bakit? Bakit? Dahil mahal ka ng Panginoon. Tatapusin ko po ito sa isang kwento. Ang kwento pong ito ay ang sabi, Bird on a Broken Branch. Meron pong isang napaka-successful na tao. At ang sabi sa kanya, tinanong siya, ano po ang may advice mo sa amin para maging successful din po kami? Tanong niyo po kung ano yung sabi. Sabi po ng napaka-successful na tao na to, sabi niya, nagtanong, nakakita ka na ba ng ibon na dumapo sa sanga? Ang tanong niya, saan siya dapat magtiwala? Sa sanga na dadapuan niya o sa pakpak na meron siya? And ang sabi po at ang sagot po nung matalinong successful na tao na to, nakakita na ako
ng ibon na dumapo sa sanga. Pero hindi pa ako nakakita ng ibon na dumapo sa sanga at nabali yung sanga at namatay yung ibon. Dahil bago bumagsak yung sanga, ginamit niya yung pakpak niya para lumipad siya. Daling ko po yung usapin sa spiritual. Huwag kang manangan dun sa sanga na dinadapuan mo. Manangan ka dun sa pakpak na meron ka. And I'm talking about Jesus. Yung tulong na mula sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. And lagi po nating tandaan yung binasa natin kanina. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Alam mo po ba na mayaman ka? Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, alam mo ba na napakayaman mo? Dahil ang tulong mula sa Panginoon, sabi dito, help is wealth. Ang tulong mula sa Panginoon ay kayamanan. Walang anumang kabayaran. Amen. Pero may sukling kapayapaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Pwede po ba tayong lahat ngayon na tumayo? And as you close your eyes, gusto po ng Diyos ngayon na isipin mo lang yung mga kabigatan na meron ka. Yung mga quiz, yung mga trials, yung mga testings. Sambagay ka po ngayon nahihirapan, sambagay ka po ngayon nag-i-struggle. Maaring sa finances, sa kalusugan, sa spiritual, or maybe sa family, sa relatives, sa friends, sa business, whatever it is mga kapatid, ang gusto pong sabihin sa iyo ng Diyos, just open your spiritual eyes. Napapaligiran ka ng solusyon at tulong ng Diyos. Aming Ama Panginoon, maraming salamat po sa umaga na to. Salamat po Panginoon na lagi ka pong nariyan para sa amin at lagi ka pong nariyan handang tumulong sa amin. Panginoon, sino man po ang mga kapatid ko ngayon na nagdaranas ng kabigatan, ng problema, ng kabalisahan, I pray, Father God, na ikaw po ang Diyos na yumakap sa kanila. Bigyan mo po sila ng solusyon, Panginoon, at matibay na paninindigan at pananampalataya na hindi mo po sila iiwan ni pababayaan man. Kaya naman mga kapatid, pwede po ba nating sambahin ngayon ang Diyos dahil sukdulan ang kanyang biyaya sa ating lahat sa umaga na ito. Come on, open your mouths and worship Jesus. Sige po, gawin nating panalangin yung kanta na to. Ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Kita sa buhay ko, salamat sa For the last time, let's worship God. Hallelujah. Oh. Diyos, maraming salamat po.
Panginoon, gaya po ng panalangin ni Elisha, I am asking, Father God, na to open our spiritual vision and may we see your spiritual solution, Panginoon, sa bawat problema na aming pinagdaraanan. Maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain mo sa oras na to. I am praying, Father God, revival sa lahat po na nalalamig, sa nawawala ng pag-asa, sa mga tao, Panginoon, na nanghihina at napapagod sa paglilingkod sa iyo. I speak fire sa lahat po ng narito. Magliliyab po kami, pero hindi masusunog. Yes! Magliliyab, pero hindi masusunog, pagkat ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran ngayon at magpakailanman. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pagtitiwala. In Jesus' name, and everybody say, katarungan at katulad.